Ayan. Maraming salamat. Magandang umaga. And good morning. So sana maganda ang ating umaga. Napakaganda ng araw. Sinalubong tayo ng sikat ng araw, no? And that is a blessing to all of us. Bakit kayo pumapalakpak? Oh, nakakatakot pag pumapalakpak sila. Thank you sa inyong pagpapalakpak. Ayan. So I would like to, of course, extend my warmest greetings sa akin pong pinakamamahal na pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Gian Soto. Sa ating pong mga konsehal na kasama natin ngayong araw na ito, si Konsehal Wency Lagumbay, Konsehal Kokoy Medina, Konsehal Bong Liban, Konsehal Nanette Daza, Konsehal Charm Ferrer, at si Konsehal Vic Bernardo. At mapalad po tayo, kasama natin ang Boy Scouts of the Philippines na pinangungunahan po ng kanilang chairperson. Walang iba kundi ang nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon, October 12, kasabay ng Foundation Day ng Lungsod Quezon, si former Councilor Pinggoy Lagumbay. Kasama rin po natin ang ating pong, pinakamamahal na konsehal, dating konsehal George Banal. Namimiss ka na ng tatay ko, Tito George. At nandito rin po si Konsehal Tita Beth Delarmente. Ayan. And we have also with us Mr. Errol Eugenio Garcia, our Council Executive ng Boy Scouts, and Mr. Manuel Isidro, our Regional Scout Director. Marami po salamat sa inyong pagdalo. And sa lahat po ng aking mga kasamahan sa executive family, pinangungunahan po ni former City Administrator Endriga, of course, is with us, and of course, General Elmo San Diego, and Chief of Staff Weng Macataw, and the rest of the executive family. At sa lahat po ng ating makawani, maganda ba ang ating umaga? Yan, dapat lang. Una sa lahat, nagpapasalamat lang po ako sa lahat po ng nakiisa sa ating pong pagdiriwang ng Lanaval. No? This is our patron saint, Lanaval. Dati po si Lanaval pupunta lang dito sa City Hall, babalik sa Santo Domingo. Pero nung nakaraang 3 taon ay ginawa po nating ikutin sa buong lungsod Quezon si Lanaval sa isang rekorrido para malaman ng lahat ng mga Q-citizens na bagamat ang bawat barangay ay may sarili-sariling piyesta, meron pong isang patron na siyang dahilan kung bakit tayo nagkakaisa dito sa Quezon City. That is the patron saint of Quezon City, Our Lady of Lanaval. And I would like to thank our action officers, Action Officer Oli Belmonte, nandito ko pa, ng District 1, kasi napagod siya, nagprosesyon po kami ng ilang oras, baka hindi naman nakabangon. Nandito si Action Officer Bong Teodoro ng District 2, Action Officer Tommy ng District 3, Action Officer Zandy Zacate ng District 4, Action Officer William Bawag ng District 5, and Action Officer Mark Aldave ng District 6. And of course, sa lahat ng tumulong para maging matagumpay ang ating rekorrido. At kung nakita nyo ang balita kaninang umaga at kagabi, ay limpak-limpak na mga mamamayan ang sumama sa prosesyon at nakiisa sa pagdiriwang ng Our Lady of Lanaval, which coincides with our 86th anniversary bilang isang lungsod. No? So again, congratulations and thank you to all of our employees who supported this endeavor of ours. And this is a very special week as we begin with the celebration of the 86th founding anniversary of our beloved city through, of course, ang pinakihintay po natin Quezon City Employees Day. So we listen to our employees. Dati po kasi Saturday ang Employees Day, babangon pa kayo, pupunta pa kayo dito, samantalang araw ng pagpapahinga. So we decided that Employees Day should be on a Monday today. So, ibig sabihin nun ay araw ng pasukan, pero sa halip na magtatrabaho buong araw, ay tayo mag-e-enjoy. So mamaya ay babanggitin ni Attorney Noel ng HR lahat ng mga gagawin natin sa araw na to, lahat ng sorpresa na hindi nanda natin for you. Pero one of them, of course, is the hula hoop competition.
At sigurado wala kayong laban kay Konsehal Kokoy Medina. Yan. So gusto ko lang pong kunin o gamitin ang pagkakataon na ito para magpasalamat at magbigay pugay po sa lahat ng mga kawani ng Lungsod Quezon. Palapakan naman natin ang mga sarili natin. Mga kapwa kong lingkod bayan at kadalasay the unsung heroes ng ating pamalang lungsod na tahimik lang naglilingkod, tahimik lang nagtatrabaho at nagsasakripisyo. Pero nang dahil sa inyong mga ginagawang kabutihan ay umuunlad ang ating lungsod at naalagaan natin ang ating mga mamamayan. My heartfelt gratitude goes out to all of you. Maraming pong salamat sa inyong pagmamalasakit palagi sa lungsod natin. And today, the Quezon City government stands strong with over 19,000 employees in its rank. Ang dami-dami na natin. Mas marami pa, mas malaki pa sa mga munisipyo sa lalawigan ang populasyon ng lungsod Quezon. Our working population. No? So kasama pa dito ang 12,050 na nasa plantilla positions at ang 7,458 na non-plantilla na naglilingkod bilang contract of service, job order, or consultants. And today, of course, I still encourage everybody to try to take the civil service exam para po magkaroon po tayo ng career progression. Hindi na lang po tayo manatiling COS, kundi may pagkakataon po tayong ma-promote at maging regular na empleyado ng ating pong pamahalaan. So please, to all our employees, let's not be satisfied with our current state. Let's always strive to be more, to do more, and to achieve more. And our city government is committed to making sure that you, the employees of our city, have adequate opportunities to advance your respective careers. Our ranks cut across many generations. Meron po ba ditong 40 years na pong in service? Aminin, Ate Gigi, aminin mo. Umamin na, Ate Gigi. 40 years in public service. Meron ba ditong mga 3 years and below pa lang? O meron ba ditong 6 years and below? Nakasabay ko, ayan. So, and of course, everybody else who have been serving, some of you have been serving all your lives in our city government. And I salute you for your patience and understanding kasi hindi na talaga minsan, hindi madali maglingkod sa pamahalaan. But I know that it has its rewards and I know that you find meaning in your work here in the city government serving our people. And for that, again, I salute all of our employees. Bilang mayor, 6 na taon ko na kayong kasama. Mga katuwang sa hirap at ginhawa, mga kasangga sa mga pagsubok mula sa pandemya at iba't ibang sakit, sa kabi-kabilang bagyo at iba pang mga unos, pati na rin sa iba't ibang hamon na dala ng nagbabagong panahon. Throughout my term, we have been called to adapt to unprecedented challenges. At proud po ako na nalampasan natin ang mga ito dahil sa sipag, tiyaga at husay ng ating makawani sa lokal na pamahalaan. I would like, of course, to acknowledge yung mga katuwang natin, mga kawani natin who have gone beyond their duty to serve Quezon City by serving others as well. So nagpapasalamat po ako sa team na binuo, comprising of our engineers, our DRRMO, and our doctors na pinadala po sa Cebu nung panahon ng kanilang lindol. I thank them and I would like us to give them a round of applause for having gone there and truly sacrificed sa isang beach resort na balitaan ko. Hindi, joke lang yon. Natulog lang sila sa beach resort because wala nang ibang matulugan. But the whole day for the past week, they have been serving the people of Cebu, the Cebu province. So lalong-lalo na yung 10 munisipyo na naapektuhan ng lindol. And just recently, a couple of days ago, nagpadala rin po tayo ng team sa Davao naman para asikasuhin ang ating mga kapatid na naging biktima naman din ng lindol sa Davao. No? So I salute them as well for going beyond the call of duty in our city and to help our fellow men abroad or in other parts of the country. And I'm also quite impressed kasi kaninang umaga hinahanap ko si CA. Sabi ko, nasaan ka CA? Di pa tayo nagkikita, 2 linggo na. At sabi niya, siya, together with a small team, are in Naga City at the moment at tumutulong kay Mayor Lenny Robredo para i-set up ang kanyang digitalization program. So our city government is doing that
At of course, no cost to the city of Naga. Tayo ang nag-shoulder, tayo na nagpunta. And it's because in the spirit of camaraderie and solidarity, we in Quezon City, hindi tayo swapang, kundi lahat ng ating mga teknolohiya, kaalaman, nais natin talagang ipahiwatig sa iba pang mga LGUs. Kasi kung tayo nagtutulungan, mabilis aangat ang ating pong lungsod. So we are grateful to the CA for going to Naga City to assist Mayor Leni Robredo. But having said that, every day, halos every day, may pumupunta po ditong iba't ibang LGU, probinsya, lungsod, munisipyo, para mag-benchmarking dito sa lungsod Quezon, which is a testament to how good all of you are. No? So thank you so much for all your hard work. Tayo na po ang benchmark ng napakaraming mga LGUs sa Pilipinas. And sabi ko nga, you don't have to serve in a national government position to make change happen. You can just do well in the local government. Other local governments will come, they'll learn from you, and you can be an agent of positive change, even in whatever it is that we do in the local government capacity. No? Malaki na ang, sa simula ng aking unang termino, binigyang diin natin ang pagbabago ng organizational culture dito sa city government. Kaya kasama sa ating 14-point agenda, ang pag-professionalize sa ating hanay. Malaki na ang pinagbago mula noong mag-umpisa tayo. Ngayon, marami nang may gusto na sumama sa ating organisasyon at maglingkod sa mamamayan. Sabi ko nga noon, investing in our workforce is investing in better public service. Simula nang ako'y manungkulan, pinatibay natin ang merit-based hiring system sa pamamagitan ng ating Personnel Selection Board. I just want to remind everyone, lalo na yung hindi ko pa, or nauna po sa atin, at yung mga bago, dati po ang PSB, nangyayari lang po pag natatapos na ang termino ng mayor. So walang PSB, tapos pag graduate na ni mayor, magpapa-PSB siya para lahat ng mga kakampen niya, mga taon niya sa barangay, maipasok. No? Whether may qualifications or wala, yan ang gawain dati. But we changed all that, no? Because I wanted to improve your morale. I wanted you to feel important. I wanted everybody to feel that there is a fair process here in Quezon City and everybody can be promoted for as long as they work hard and have the proper moral values. Kaya mula nang tayo magsimula, nakapag-regular na po tayo ng 3,145 employees. Habang 2,015 employees naman ang ating na-promote. Napakarami na. At lahat dumaan sa patas na sistema at nakaangat base sa performance sa trabaho. Dito sa Quezon City, in fact, kung meron po kayong bit-bit na recommendation letter, galing po sa mga konsehal, galing po sa mga judges, at malalaking tao, matik po, sabi ko, hindi dapat kayo pwedeng i-consider for promotion. Because you should not be promoted based on palakasan, you should be promoted based on your merit, your skill, and your values, and your love for service to our city. So, yan po ang ginawa natin. And in addition to that, if you notice, every Monday, we recognize our employees na nakapagtapos ng master's degree o kaya na-promote because we want to show that we are proud of you and we encourage you always to try to go beyond and above what you are now to be the best person that you can be, to fulfill all of your potential. Kasabay nito, marami na rin sa inyo ang dumaan sa mga iba't ibang training programs ng HR department through the help of Ms. Ria here. Nasaan si Ms. Ria? Ayan, si Ms. Ria ang bumubuo ng iba-ibang training programs. Meron na po ba sa inyong sumali na o naka-avail ng iba-ibang training programs natin? Sana naman huwag niyong palalagpasin ang pagkakataon matuto ng libre. At this is a way for you always to improve the way that you work in our city. So meron po tayong leadership training, governance, digital transformation training, public service ethics, at iba't iba pa sa ilalim ng learning and development program ng ating pong lungsod. So, these are all made public. Please try to make sure that you see the different offerings, course offerings. Mahal yan pag inaral ninyo outside of the city government
pero dito libre po lahat ng mga training na binibigay po natin sa inyo. Nagsasagawa rin po tayo ng upskilling at technical training para sa ating engineers and public communicators. Patuloy din nating hinuhubog ang mga susunod na henerasyon ng Lingkod Bayan sa pamamagitan ng QC internship program natin. Ngayong taon, tumanggap na tayo ng higit sa 865 interns galing po sa public and private school system mula sa iba't ibang kolehiyo at universidad. At natuwa naman ako kasi last year, ang anak mismo ng ating buting konsehala ay Melendez, si Martina Gicane, ay naging intern po sa sa Office of the City Administrator. No? So, lahat po ay pwedeng maging intern basta't may interes maglingkod at matuto dito po sa pamahalaan natin. Marami rin tayong graduates na may Latin honors ang pinipiling magsimula ng kanilang karera sa public service dito mismo sa Quezon City Government. And I am very, very proud, no? Dahil dati, pag sinabing gobyerno, so anak, hindi ka ba nakapasa sa Procter & Gamble, hindi ka ba nakapasa sa Banco de Oro, hindi ka ba napasok sa SM, sige, sa gobyerno ka na lang magtrabaho. Last po ang option na gobyerno. At ito po rin po, lagi iniisip ng mga tao, gobyerno, mababa lang naman ang requirement para makapag-aral or makapagtrabaho sa gobyerno. Pasok na lang tayo sa gobyerno. Pero we have changed that culture. And I am very happy kasi may mga valedictorians, salutatorians na nagmumula sa mga pinakatanyag na mga universidad na first choice ngayon nila ang magtrabaho sa Quezon City Government. And that means we are really attracting the best of the best to work with us here. In fact, proud na proud ako, yung isang staff ni CA, si TJ Alcantara, no relationship to Engineer Alcantara, kasi tinignan ko po yung relo niya, hindi naman po patek. Siya po yung inassign ni CA, sumama po sa akin sa OGP, yan yung Open Government Program Awarding Ceremony, at nagsalita rin po ako doon sa Spain. Valedictorian po yan ng Ateneo, at natuwa po ako kasi alam niyo po ba, hindi ko pa naisip ang gusto kong gawin, nagawa na niya para sa akin ang dapat kong gawin. So, nandyan na yung speech, nandyan yung talking points, lahat po ng kailangan kong makilalang mga malalaking tao, nandyan yung profile, lahat po ng mga pangalan nandyan, at kinaibigan na niya lahat ng mga close-in ng lahat ng mga mayor para maging friendship natin ng iba't iba pang mga delegates. No? So, I salute that kind of being proactive. Napakahusay niya. And I was very proud of him. And I know there are many more TJs out there that will find fulfillment working with the Quezon City Government. And he said to me, that was one of his first choices actually when he graduated from the Ateneo to serve in government. And he found it very fulfilling to be working with us here. And I hope others will be like him as well. We will attract more of these outstanding young leaders para naman ma-replenish na yung mga ranks ni Sir Enriga, ni Jensan, dahil may papalit ng bagong generation na mga husay at magagaling na mga lingkod bayan. No? So bukod sa ating mga programa para sa professional growth ng ating hanay, sinisiguro rin natin ang kapakanan at kalusugan ng bawat kawani. Lahat ay may access sa HMO coverage at patuloy natin itong pinalalawak to make sure that all our employees are protected. At dahil ng buwan ng Oktubre ay World Mental Health Month, gusto ko rin nating bigyan diin. May available tayong mental health support para sa ating hanay. Nandyan ang Quezon City Government Mental Health, Unli Call, Unli Chat Program, powered by Mindscapes, kung saan maaring makakuha ng learning tools assessment at 24/7 support. Meron din tayong 15,000 peso annual mental health benefit sa tulong ng Coco Life at regular na training and wellness seminars. Ina-encourage ko kayo to use these, lalo na't alam kong nakaka-stress rin ang ating trabaho. There is no shame in taking care of your mental health so that you can be better public servants in the process. Patuloy rin tayong nagsasagawa ng employee satisfaction survey upang marinig ang inyong mga bosses, ang inyong feedback
ang nagsisilbing gabay sa mga programang naglalayon paunlarin ang ating professional at personal growth. Kaya pinapaalala ng HR MD na sagutin ang survey na ito so we can ensure that our programs are most responsive to your needs. Makakasama, as we celebrate our Employees Day, along with the founding anniversary of our beloved city, may each of us be reminded that the true measure of our success lies in the lives we improve. Hanggat may isa pang Q-citizen na hindi nararamdaman ang serbisyong nararapat sa kanya, hindi pa tapos ang ating pong trabaho. Maraming beses na nating ipinakita na dito sa QC, walang puwang ang padlilinlang, lalo na mula sa sarili nating hanay. May mga sumubok ng lumabag sa ating panuntunan, gaya ng mga fixer o tumatanggap ng lagay, at hindi natin sila kinukonsinte. So paalala lang ha, we are doing our best to value each and every one of you, to help you in your time of need. Nandito lang po tayo, doing our best for you. HR is instructed to always engage with our employees to make sure that all of your needs are met and all of your dreams and aspirations are given the opportunity to be achieved. No? But having said that, we are also very strict against corruption here. Alam naman ninyo yan. Ako po ay isang good governance advocate. Okay? Kaya kung kayo po ay mahuli, strike 1 pa lang, naging fixer, humingi naglagay, kayo po ay kakasuhan ko po. Promise. Kung may pangako po ako sa inyo, yan ang promise ko sa inyo. Wala pong puwang para sa katiwalian sa lungsod Quezon. Kaya kung meron kayong mga ginawang hindi maganda, may panahon pa para magbago. Pero the moment that mahuli po natin kayo, wala pong sisihan sapagkat you have been warned that we do not tolerate any form of corruption or anomalous behavior in the city government. We want the people to trust our government. We want to earn the confidence of our government. Hindi po tayo dito nagpapakamatay ang ating mga empleyado para makakuha ng Seal of Good Local Governments, ng clean opinion galing sa Commission on Audit para lang may isa o dalawa sa inyo na sisira sa hard work na ginawa ng pangkalahatanan na andito. So we do not, again, I condemn all forms of corruption here in the city government, and you will pay with the full force of the law as instructed to Attorney Caio Austria. No? Yan, Caio, alam mo na yan. So, sa mga panahong ito, sinusubok ang tiwala ng taumbayan sa ating mga naglilingkod sa pamahalaan. We are called to step up and to embody the promise that we have made to the people of QC. Laging piliin ang tama, itakwil ang mali, at unahin ang kapakanan ng mamamayan. Magtulungan tayo na isabuhay ang mabuting pamamahala. Patuloy nating tuparin ang pangarap ng isang matatag, maginhawa, at mapagkalingang lungsod Quezon. Tiwala ako na kaya nating gawin ito basta sama-sama tayong lahat. Bago ako magwakas, eto lang ha, kasi meron bang taga-health department dito? Maliban kay Doc Abarquez. Alam niyo naman mga taga-health department, no? Love na love niyo akong pagalitan dahil sa inyong heya. Araw-araw, meron po akong text na natatanggap. Minsan pamura na tungkol sa kanilang heya or health emergency allowances. No? So, sa mga taga-health department, I really just have to answer this kasi nasasaktan na ako sa mga messages ninyo sa akin. Pwede namang maganda ang pagkasabi, Mayor, kumusta ng heya namin? Hindi nyo po ako kailangan murahin, hindi nyo po kailangan sigawan or sabihan ng masasakit na salita. You just have to ask. And of course, we always listen. I always listen to you. But the HEA is an allowance that is given to you by the Department of Health. So alam nyo, City Health ha, dahil sa pagmamahal ko sa inyo at nasasaktan ako dahil something that you deserve to have, the HEA, hindi pa ninyo nakukuha. And of course, syempre nasasaktan na ako kasi minumura nyo na ako. Sinabi ko kay Cos, baka pwede naman, ay tayo na ang magbigay ng HEA sa inyo. No, kahit na ito po ay talagang trabaho ng DOH. So,
Pinag-aralan po namin yan ni Ma'am Gigi, lahat. And it's because I want to show you that yung mga reklamo nyo do not fall on deaf ears. I listen to you. I read all your messages. And I feel that you deserve to get what should go to you. But it so happened that when we consulted the DOH, pwede kami na ba ang bahala sa HEA? Hindi po pumayag ang DOH. Sabi ng DOH, sila daw talaga ang dapat magbigay sa inyo. At parurusahan kami kung kami ang magbigay sa inyo ng inyong HEA. Okay? Maliwanag po ba yon, Health Department? At sana sa susunod, we did not teach you to say bad words to your boss. Sana naman, konting respeto lang po sa akin. Kasi yung HEA naman, ipinaglalaban naman namin makuha ninyo. At ngayon, ayon sa DOH, ay this month, tama ba? This month daw, sabi nila, dahil sa pangungulit namin, makukuha na po ninyo yung yung HEA ninyo, Health Emergency Allowance, okay? So please, let's stop saying painful words to each other. We care for you. I care about you. Hindi ko po tinigilang i-follow up ito. DOH po ang accountable office. I was willing to be accountable for you because I care about you. But DOH insists, sila po dapat ang magbibigay sa inyo ng HEA ninyo. Okay po ba yun, Health Department? Maliwanag po ba? So, sana konting paggalang lang at konting respeto lang sa inyong mayora. So, marami pong salamat sa ating pong lahat. Let's all enjoy our Employees Day. Excited na po tayo sa dance competition mamaya. Sana po ay hindi na naman po ang mga pulis ang manalo. Give chance to others o kaya yung mga bombero. Pero of course, they're always so good and we always have to give the best prize or the prize to the best performing department head. Again, happy Employees Day po sa inyo lahat. Let's enjoy the rest of the day at mabuhay po ang makawani ng Lungsod Quezon.